faucet. Tapos na-expose sa sunlight. So ayan, yung lumalabas po. Ayan ako muna. Hindi malakas. 40 PSI ang nakaset po doon. Good morning. Yan mga boss, overnight po tayo dito sa sa Talugtog ng Paisia project. Yun o. Good morning. Ganda ng view. Hapon hindi successful yung ating leak test dahil nga wala tayong makuhang water source. Although umulan kahapon, and then yung tubig ulan from sa mga gutter downspout pupunta rito. Nagkatubig naman po siya pero hindi man lang siya na 1/4. Ayan o. Ayan, may tubig na. Malalim-lalim na rin po yan. Hindi na. Napaka-importante po ng leak test sa isang project, swimming pool project. Hindi pwedeng hindi po i-leak test to. Pagka po hindi natin i-leak test to, for example, ano na, gaya na siya, hindi pa natin na leak test, tapos bigla siyang nagka-problem, nag-install muna tayo ng tiles, and then pinutubigan natin, so possible na mag-leak siya. Malaking problema po yun pagka po naka-tiles na tapos meron pala siyang leak. So malaking problema, kailangan mong bagbagin lahat ng tiles and then i-check kung saan po nagmumula yung leak. So yun po iniiwasan natin, kaya hindi ko ipapa-tiles to hanggat hindi po siya na leak test. Although maganda naman po yung pagkagawa nito, which is yung kanyang wall, ayan, thickness niya halos sa 40 cm. Tapos mayroon siyang retaining wall sa gitna na ginamitan namin ng concrete vibrator ng binuhusan. And then yung kanyang sahig, napakakapal niyan. Tapos mayroong beam niyan sa gilid, paikot. Tapos sa gitna, rebarring, okay din. Or yung paglagay ng reinforcement sa mga bakal. So napakaganda po ng pagkagawa nito. Pero hindi po ako kampante doon. Gusto ko talagang i-leak test muna bago mag-tiles, para kung meron man siyang leak, so maayos pa. Hindi yung pagka naka-tiles na doon lilitaw yung problema niya na meron siyang leakage. So mas malaking problema. Yan, kaya po sa swimming pool project, napaka-importante po na i-leak test muna bago mag-install ng tiles. So mamaya daw meron nakausap si ate, si owner. Hindi pa kasi nalalagay po yung water source nito. Magpapabaon po sila ng 4 inches na pipe para magiging water source nitong swimming pool na to. So syempre tayo kailangan nating i-leak test na dahil po yung araw, lumilipas ang araw. Although meron pa naman silang activity na ginagawa rito. So habang ginagawa sana po yan, habang ginagawa nila yan, at least ito nalilik test. 2 to 3 days po kasi dapat pagka napuno yan. For example, napuno siya, so obserbahan po natin ng 2 days. 2 days pwede na. 2 days dapat hindi po siya nagbabawas ng tubig. Pagka 2 days okay na, so the drain na natin, and then patutuyuin, so ready for tile installation na. Yun po yung proseso. So hopefully sana mapuno ng tubig to. May kausap si ate mamaya,
mami or si owner, si Kuya Bobby, na maglalagay ng tubig dito. Ito yung ano na kahapon na ginawa namin, deep well, kaya lang hindi po talaga kaya nitong ano, nung Robin. Napabili pa nga ako ng isa. So sabi naman ni owner, ibibigay na lang daw po yung aking pinambili dito. 5,000 ang bili ko po dito. Ayaw po kasi umanda nung nung dala ko kahapon. So iano na lang po ni owner to, babayaran na lang daw. Ito talaga gagamitin din naman din nila in the future. Meron po silang ano doon, fish pan. Then may mga halaman doon, so magpapabaon daw siya ng ano doon, ng pipe para magiging water source, pang dilig-dilig ng halaman, papatubig doon sa fish pan. So yun, okay naman. Ito po yung ginagawa pa namin dito, extension nito. Magiging 2 meters na po ito. 1 meter lang po kasi dati yan. Pinapasinsil ko to. Meron po ano dito, beam. Ayan o, ayan yung bakal o, nakikita na. So dyan lulusot yung mga reinforcement ng bakal dyan. Then dito yung mga poste, then bubuhusan, tiles. Tapos ibabalik lang yung ano, yung stainless railing dyan. Pwede na pala maligo dito. Pwede na maligo dito. Pakawalan kaya natin ng ano yung hito. Lalim na, oh. Siguro mga ano na yan, hanggang hita. Mga ano na po yan. Hanggang dito, mga 2 feet siguro. Tingnan muna natin fish pan ni Kuya Bobby dun sa baba. Baka may mahuli tayong hito o talapia. Ay, numaraw na, oh. Nisilip na siyaring araw. Kung kahapon sana magdamag yung ulan or continuous yung ulan, malamang mapupuno sana yun. Kaya lang siguro mga yung ulan kahapon tumagal din ng ano, ng simula alas 4 hanggang alas 6 eh, halos 2 oras. Kaya po nalagyan ng tubig yun. Ito tayo dun sa ano, fish pan. Ito yung, yun pala kao. Ito yung fish pan na ano, pinahukay ni Kuya Bobby. Kaya lang mukhang ano, bumalik po yung tubig ay lupa. Ayun o, nagano, magos. Bumabaw siya. Kailangan siguro ito pala laliman to. Dito yung property, ganito sa bakod na to. Ang lakas ng agos doon, oh. Yan, oh, ayan, nandito tayo sa taas nitong ano, itong pump room. Palipad tayo ng drone. Papaliparin ko po itong drone. Ang gamit ko palang drone, mga boss, meron po akong bagong drone na gamit. Ito, DJI Mini Pro Mini Pro 4. Ang gamit yung drone yan. Ano yung singaluma ko, yung DJI Mini 2. Sa ano na, medyo meron ng issue. So kailangan nating bumili ng bago. Ayan. Para sa ikagaganda ng ating mga video, mga vlog, sa mga aerial video.
So kailangan natin mag-invest ng gamit or mga gadget. Ayan. Nabili ko po siya sa SM Pampanga. Plymore combo ang kinuha ko. DJI Mini Pro 4. Sinisinsil po nila yung yung pinaka-beam diyan para mag-connect dito sa slab na gagawin namin na extension dito. Yung slab na po namin para hindi natatambakan. Para yung ilalim din at meron pa siyang space sa ilalim. So, medyo makalat po. Kasi syempre, pagka ongoing yung construction, talaga makalat. Palipad muna tayo. Pwede ka pala mag-dive dito. Pero delikado po yun. Kahit na malalim po yan. Pagka nag-dive ka ng dire-diretso dyan, pwede kang sumadsad sa ilalim. Pwedeng maaksidente. Pero yun nga, hindi advisable na mag-dive dito sa pump room. You know? Tumalon siguro pwede. Talon, una paa. Pero kung dive mo una ulo, baka sumadsad ka sa ilalim. So ayan na, ito pong storage tank, and then yung pressure tank. So may laman na po ito. Naalos na andito na yung niya, nasa 70% na yung tubig niya. Simula kagabi kasi inayaan namin magkarga. So okay na, ay naka-install na rin. So ito yung magiging water source. Higupin po nitong Jetmatic. Babato niya dito sa pressure tank. Naka-pressure na. So nakaset po yan ng 40 PSI. And then yung 40 PSI na pressure, siya naman po yung tatakbo dito sa bahay. So okay na. Pagka testingin natin yung mga linya mamaya. Tapos syempre, for sure, pagka lumakas yung pressure nito mga boss, yung pong mga debris dito, mga pipe, magbabara sa mga faucet, sa mga shower. So kailangan muna linisin, baklasin yung mga ng shower. Yung meron po mga meron mga screen or mga filter. So doon po magbabara yung, kadalasan lumot po yung babara diyan. So kailangan nating linisin muna, tanggalin natin yung mga filter nila. So tanggalin yung mga lumot para po ma-enjoy na yung pressure nitong itong pressure ng tubig. So yun po, problem solved dito sa kanilang
water problem, pressure. Yan dito, nilinis ko kanina. Lumabas yung ano, yung mga lumot. Ayun, oh. Actually, nung isang araw, nilinis ko na rin to. Pero yun, meron pa rin. Ayan. Ay, yung mga lumot. Ito po yung babara yan dito sa filter niyang mga faucet. Kaya minsan, kahit na malakas yung pressure, ayan, subukan natin. Diba? Dati ano lang po yan, napakahina. Tsaka may oras na may tubig. Pero ngayon, ayan. Anytime may hindi na po may ano yung order. May stress sa tubig. Yung bang gagamit ka ng tubig tapos walang tubig, yun po yung hassle. So problem solved na po dito. Nilinisin ko lang yung mga ano. Nilinisin ko na to. Yung mga ano naman, mga CR, mga shower, check ko para malinisan. Ayan, nandito tayo sa isang CR nitong bahay. May vanity, water closet, and then meron pong bathtub to. Yung ano, yung shower nalinisan ko na. Ayun, oh, wow. Ba, lakas na. So, ayan na po siya. Itong faucet, check ko yung faucet. Malakas naman na, pero bubuksan ko pa rin to. Itong uso niya dito, meron pong ano yan, may filter dito yan. So, check natin. Check natin buksan. Ayan, o. Ba? Yan po yung bumabara. Ayan yung lumot. So, ayan muna natin buksan na ano. Ayan. Para lumabas yung ano. Ayan, lumalabas o. Mga lumot. Pagka po kasi yung pipe nawawala ng tubig tapos na-expose sa sunlight. So, yun po yung madaling maglumot. Yun po yung babara sa mga faucet. Pero kung ano naman, kung dire-diretso naman po yung tubig, so hindi naman po magabara. Hindi naman siya magkakalumot. Lagi kasi nawawala ng tubig dito, kaya na yung ganito nangyayari. So ayan, yung lumalabas po. Ayan ko munang dire-diretso yung tubig para ilabas niya yung mga nasa loob. And then thread. Ito rin siya sa vanity. For sure may lumot din siya. Ayun, oh, diba? Yan ang buto. Check ko rin sa ilalim. Marami lumot din. Itong telephone shower, ayan, okay na. Lakas na. Okay na. Tapos balik na natin. Balik na natin yung mga ano, faucet. Ayan yung kanyang hagdanan. Bali yung hagdanan na ito mga 30 cm po yung size nito. So 1 foot, 2 feet, 3 feet, 4 feet. So ang level ng tubig na to isa nandito. Alos 2 inches pa po kasi ito sa finish tiles nya. So alos hanggang dito. Alos 4 or 4.5 feet dito sa pinakamababaw. Tapos sa pinakamalalim ay malalim na. Hindi naman tubig, oh.
Malalim doon, mababasa tayo doon. Tubig ulan po ito. Kailangan talagang mapuno to. Hindi pwedeng ganito lang kalalim. Ayan, maset na yung City Mini, yung tiles. Dito na lang siguro, dito na lang. Ito pa, etras na lang para kaya bang pa-etras? Kaya ba atras? Ito yung tiles. Swimming pool. Yung sa likod. So ayan, mga boss, okay na yung tiles. Ito po, nag-deliver na. Ito po yung tiles na gagamitin namin. Ito sa wall, 30 by 60. Ayan, ang ganda niya, blue and white. Tapos may light blue. Tapos itong blue na to, ito yung magiging sa flooring. Tapos itong 40 by 40 na to na non-skid din. Talagang humanap po ako ng non-skid. Ayan, napaka rough niya. Para hindi madulas. Tapos yung design niya, ganoon din, maganda rin, para siyang may stone or parang wash out. Ayan. Ito po yung magiging tiles sa sa taas. Sa may niya, sa may wall, 40 by 40. Tama po dyan, saktong-sakto po yan. Ito. Ayan. So okay na, mayroon na tayong semento, adhesive, tiles. So ang problema na lang talaga mga boss, yung leak test na lang. Ayan, kailangan pong may leak test yun. Napaka-importante po nun, kahit na sure na walang tagas yun, pero kailangan pa rin. Di bali ng madali, basta at least dumaan sa proseso na ayan, okay na po ito. So malakas na yung tubig. Ayan, medyo malangaw lang dahil panahon ng pinya dito, napakalangaw. Ayan din, okay na rin ito. Malakas eh. Check natin si CR. So dito lang ng dati parang ganyan lang. Ayan, ganyan lang po yung dati. Tapos may oras pa. May oras pa kung kailan darating yung ganyan kaya lakas na tubig. Pero ngayon, wow, napakalakas. Doon naman tayo sa CR. And then ito nalinisan ko na rin ito. Ayan, okay na po ito. Lakas na rin siya. So dati hindi ko nagagamit to ni owner, gawa ng yun nga, problem sa tubig. So ngayon, ayan na siya. Diba? Napakalakas ng delay. Tapos yung shower. Ayan yung faucet. Natanggal ko yung lumot. Tapos yung telephone shower. And then yung rain shower head. Ayan. So, ma-appreciate na or mag-i-enjoy na po ni owner yung dito. Tapos ito yung kanyang bathtub. Ayan. Diba? Last na. Inulis ako na dito. Natanggal ko yung mga bumara. Tapos meron siyang ito, telephone shower. Linis na lang, lilinisin na lang. Linis, pwede na maglinis dito. Ang mga lakas na, malakas. 40 PSI ang nakaset po yung yung pressure niya. Saan to? Okay na. Tapos sa kabila naman tayo. Yung CR na kayo. Wala pa po siya dito, pinaka shower enclosure. So pagka dahil di pa naman po mag-i-stay si owner dito. So sa next uwi nila siguro. Ayan, ito po yung master. Ito po yung CR nila. Yun. Okay na rin dito. Shower. Ayan, okay na.
Ay, shower head, malakas na po siya. And then, yung telephone shower, faucet. So, goodbye, drum. Kaya meron po mga drum dito. Gawa ng yun ako. Pagka malakas ng tubig, nag-ipon po si owner dito. Meron po mga, ano dyan, storage. So, ngayon, tatanggalin na yan. Goodbye. Goodbye na sa mga yan. Ayan, shower head. Shower, ayan, okay na. So, makakaligo na ng mabuti sa dawan na dito. And then, bidet. Bidet. Ayan, lakas o. Na. Ipan nila yung inis na lang inis. Then, itong kanyang vanity, ako na rin. Alright. Okay. Ayun na. Ito, wala pa rin ito. Shower enclosure dito. So, sila owner na po yung napagka daw po, hanggang stay na sila dito. Ngayon kasi, hindi pa po sila dito. Ano lang muna sila. Ilang araw lang, so kaya wala, kung mapansin, wala pa masyadong gamit yung bahay. Okay. That's it. Adobong liempo. Sarap po. Burin na mapalan. Ayan, lambuwang na. 2 meters na po yan. Maganda na siya ngayon. Tapos ayan yung view. Tapos swimming pool. Wow. What a house. Ang ganda. Sarap tumira dito. Babaka lang sila. Baka bukas makapagbuo sila. Tapos titingin po tayo ng tiles na kamukha nito. Kung wala man, so kahit daw ano lang, kahawig lang, sabi naman ni owner. Sa kapit sa beam, tibay na po yan. Kasi babalik lang po yung stainless railing dito. So yun nga, tulad na sabi ko, wala po siyang access or daan dito. Yun po yung gusto ni owner. So yung tubig, ano lang namin, siguro sa nawasa, dahan-dahan na lang, ibaling matagal. No choice po, wala pong water source pa dito. Sana umulan mamaya hapon, so maladagdagan yan. Kahit hanggang doon lang sa may tubo sana, so okay na yun, pwede nang obserbahan. Okay. So ayan mga boss, okay na. Okay na rin yung storage tank. Okay na rin yung ay hindi pala okay yung pong leak test. Tayo na lang natin mapuno yun. Baka talagang ganyan, wala naman tayong magagawa. Tayo na lang natin magawa yung kanilang water source. So ano po, delay yung mangyayari. Okay, let's go. Tingnan natin makaadan po ako sa San Fernando project. Umaga tayo makauwi. Dan tayo na San Fernando.